Magandang gabi po mga Karilto Kabayan. Ito pong muli ang iyong Karilto Kabayan, Chris Villanueva po mula sa Kingdom of Saudi Arabia, Al-Khobar area po. Kung bago po kayo sa YouTube channel ko po na to, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo po yung, yung like button po para at least naman po marami po tayong pwedeng makausap o mapag-usapan po rito kapag marami na rin po yung mga subscriber po natin. Ngayon po pag-usapan po natin yung yung ginawa po ni Congressman Barsaga po na pambabastos po kay Congressman Sandro Marcos po, yung anak po ng ating Pangulo. Wala na po ba talaga magagawa ang Congress po patungkol po rito sa isang kongresista po na parang masyado na po siyang wild. Tsaka parang napaka-ethical po niya sa mga kapwa kongresista po niya. Nababastos na nga po yung House of Congress dahil nga po sa mga corruption, and yet meron pa pong isang ganitong klaseng congressman na parang parang tinatawag nga po nila na parang merong saltik sa ulo. The more po na pinagbibigyan po ng mga media na ma-expose po to, the more naman po lumalaki po yung ulo. Parang papansin po ba? Wala na po ba talaga magagawa ang mga congress po rito para bigyan po kahit pa paano man lang ng discipline. Kasi napaka parang parang hindi po maganda po tignan para sa isang kongresista na ganito po yung asal. Sabi nga po niya, hindi siya nakagraduate, pero mukha naman po siya matalino. Hindi naman po lahat na nakagraduate, matalino po eh. Pero hindi naman po lahat ng mga ng mga hindi nakagraduate katulad po niya. Ganyan po kaaskad po yung pag-uugali po niya. Baguhan lang po itong congressman po na to eh. So, parang first timer po niya. Pero matagal na po siyang nasa politika rin po. Na kasi parang naging councilor po yata siya dun sa district po nila. O hindi ako nagkakamali dyan po sa bandang Cavite. Ano po to, galing din po sa prominenteng pamilya dahil ang tatay po niya, abogado. Tapos matagal na pong congressman, mga kuya niya, may mga may mga tungkulin din po sa gobyerno. Kaya po to, parang isa po to sa mga sabi nga po niya, nepo babies po yan. At for sure po, brat po yan. Kasi sa pag-uugali po yan, hindi po siya makontrol eh. Sabi nga parang narinig ko nga po sa isang balita na hindi po kaya ng nanay niya yung ugali ni Bargasa. Sana po mabigyan niyo po to ng lesson, hindi po nakakatuwa po yung ginagawa po niya, lalo na po sa mga conservative po mga Pilipino. O po siguro sa ilang mga Pilipino na kasi ugali po niya. Pero unacceptable po yung ganitong na pupulaan na nga po yung Kongreso tapos ito pa po yung isa pa po na pumupula po lalo, humihila pa po lalo pababa sa mga congressman na hindi naman po lahat ng mga congressman ay corrupt tsaka tiwali eh. Meron lang pong iba. So panoorin po natin yung short video po niya na pag-iinsulto niya po kay Sandro Marcos. Kay Congressman Sandro Marcos po. Napaka po ng batan to si Congressman Sandro Marcos. Napaka po nito, tawag dito, formal. Siyempre, bilingin po kasi ng family po yan eh. Depende po yan. Siguro yung kay Congressman Bargasa, ganun po yung pagpapalaki po sa kanya. Pero sa tingin ko parang siya lang naman. Kasi parang maayos naman yung mga kapatid niya. So panoorin po natin sabay-sabay po kung anong ginawa po. Yun, no? Tapos lang ng DOJ hearings. Sandro Marcos. Yes, good afternoon. Good afternoon, Kiko. Musta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Ayaw sumagot. Ayaw sumagot sa dosako. Diba? Napaka-bastos na congressman. Dapat po patanggal niyo na po yan o pwede niyo pong patanggal yan kasi nakakagigil pag makakita ka pang ganyang kabastos na congressman. Binabastos mo isang congressman mo, wala namang ginagawang masama sa'yo. Tingnan mo yung upgrade, yung demeanor ni Congressman Sandro Marcos. Napaka-formal. May breeding. Diba? Hindi katulad ng, ewan ko po talaga, nakakagigil tong natin. Yet kinakampihan po yan ng marami mga DDS, yung galit sa gobyerno po. Tingnan po ulit natin kung gaano po siya kabastos. Yun, no? Tapos lang ng DOJ hearings. Tsaka sabihin na po natin may kasalanan po si Romualdez. Bakit napatunayan na ba niya? Diba?
Kumbaga parang kamusta na yung kaso. Dapat hindi siya nagsasalita ng gano'n kasi lawmaker siya eh. Sana 'di ba sa lahat ng mga tao may kumbaga parang innocent until proven guilty po tayong lahat. Eh sa kanya po talaga guilty na eh. Kamusta na yung kaso? May kaso na ba? Wala pa nga kaso 'di ba? Eh dapat bilang isa sa mga kongresista kung meron siyang ebidensya, dapat pinupush niya na hindi yung ganyan. Papansin lang po siya. Nakakagigil yung mga ganito mga kongresista. Galing po kasi sa ano 'to, tingin ko po talaga dito may pagka-brat 'to, eh. Hindi po sabi nga natin hindi makontrol kung ano na po pinagagagawa po siguro sa buhay. Sige po, panoorin po ulit natin. Alam mo? Sandro Marcos. Yes. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Biruin mo kinamayan pa siya, 'di ba? Pero sa tingin sa mata ni Sandro Marcos, medyo ilag na siya kay Kiko Bargasa. Kaya medyo nakita mo dito parang hinarangan siya ni Garin. Sana yung kaso niya hindi ka Romualdez mo. Ayaw sumagot sa tatako. Nagalit na si Rep Garin. Yun, no? Diba? Kahit sino naman talaga magagalit sa ginawa po niya, napaka-ano po niya. Napaka-ewan. Hindi mo maintindihan. Bakit may mga ganyan? Sira-sira na nga yung kongreso. Diba? Tapos may ganyan pang isa pang congressman, na ganyan pag-uugali. Sana, mas okay pa yung yung mga leftists, yung mga bayan, yung gano'n yung representative po ng kabataan yun, parang gano'n po ba. Mas okay pa po silang kumilos kasi talaga may mga pinag-aralan po sila eh. Itong isang to, congressman na to, wala nang pinapos sa pinag-aralan, ganyan pa yung ugali. Di ba? Hindi ko maintindihan. Sana po, hindi na po patagalin to kung mag-file po ng ethics complaint po tungkol sa kongresista po na to, nang hindi na po ganito kalaki yung ulo. Masyado po siyang nakakabwisit tignan sa House of Congress. Papansin po siya dahil nakikita sa TV po yan. Well, anyway po, yun lamang po, maiksi lang po. Pahawa naman po yung ating Congressman Sandro Marcos dahil nagtatrabaho naman po mabuti, nakikita naman po eh. Kung meron mang corruption issue sa ng pamilya po nila, hindi naman po siya siguro po yun. At the same time, hindi naman po nila kailangan pa magnakaw dahil mayaman na po sila. Mayaman na po sila ever since naman po. Kung meron man po mga kayamanan ng kanyang mga magulang at kanyang lolo, mapupunta na rin po sa kanila. At saka hindi naman po sila galing sa maliliit na lipunan ng Pilipino. Talagang nasa alta sa syudad yung pamilya Marcos po at Araneta. Alam naman po natin yan. Pero tong si Bargasa, kahit po, sabi nga po talaga nila, money can't buy class. Anyways po, yun lamang po. Magandang gabi po muli. Muli, kung hindi pa po kayo nakasubscribe po sa akin, nabubulil ako sa subscribe. Kung hindi ko pa po kayo follower, follow niyo na po ako. Click po yung subscribe at i-like niyo po yung like button. Maraming salamat po at ingat po tayong palagi. Magandang gabi po at peace.